Ito yung parang babysitter na ng anak ko. Like, imagine, sa umaga, pagka gumising ako, makakapagawa na ako ng mga trabaho ko, papadali niya yung ano ko, yung trabaho ko. Pag wala na tong tablet, para ka nang merong unggoy na nakawala sa cage niya. Like, hindi niya na alam kung anong gagawin niya pag wala na ang tablet. So, laging irritable. Parang nakakapagod kasama to the point that minsan nasabi ko pa nga, ayun, tatay kasi niyan, ganyan talaga eh, laging pala ganun. Nadamay pati tatay. Oo. Sabi ko, yung tatay kasi niya pala ano eh, laging reklamo, kaya siguro ganyan din ugali niya. Kasi yung dalawa kong anak eh, hindi naman ganyan yung ugali. Sabi ko, bakit ganitong bata na to? Iba talaga yung lahi, may lahi, na pag ganun pa ako, nasisi ko pati lahi. Sa umaga, pagka gumising ako, makakapagawa na ako ng mga trabaho ko. Tapos siya, I don't have to entertain her or talk to her or whatever. Papadali niya yung ano ko, yung trabaho ko as a mother. Lalo na single mom ako for 2 years. Ngayon, in relationship na ako. Lalo na yung first year ng nag-ano ko ng financial, busy ako, ganito, binubuhay ko yung kaming dalawa. So itong tablet na to, siya na yung, like, everywhere we go, ito lang yung binibigay ko sa anak ko, yan, ma-entertain na siya. Di ba? Kasi pag umaga, magtatrabaho na ako dyan, magluluto na ako, ganito, tatawagin ko na lang siya pag nakahain na ako, tapos nasa restaurant kami, pumunta kami somewhere, papahawa ko lang sa kanya, hindi siya mo-bored or something. Ito talaga, ganda. As a solo mom, ayun yung naging buhay naming dalawa. Ito naman ang side effect niya. Pag irritable, umiiyak sa gabi, hindi na alam makipag-communication sa ibang tao, ang iksi-iksi ng pasensya, ungrateful, yun ang nakita kong side effect niya. O pag wala na tong tablet, para ka nang merong unggoy na nakawala sa cage niya. Like, hindi niya na alam kung anong gagawin niya pag wala na ang tablet. Pag-uutusan mo, irritable, kahit ipunta mo siya sa Maynila or kita mo, ibigay mo sa kanya lahat, ungrateful. Yung parang, okay, oh, ayan na, spoiled brat. Ayun ang napansin ko sa kanya. Sobrang nakakapagod kasama, laging complain, good kasama to the point that minsan nasabi ko pa nga, ayun, tatay kasi niyan, ganyan talaga eh, laging pala ganun. Nadamay pati tatay. Oo. Sabi ko, yung tatay kasi niya pala ano eh, laging reklamo, kaya siguro ganyan din ugali niya. Kasi yung dalawa kong anak eh, hindi naman ganyan yung ugali. Sabi ko, bakit ganitong bata na to? Iba talaga yung lahi, may lahi, na pag ganun pa ako, nasisi ko pati lahi. Siyempre, pagka ganito pa, Ella, gaganon. Ella, ano yun mo, utusan mo. Oh yes, mamaya, sandali, yan na. Tapos utusan mo rin sa nakalimutan. Maiirita. Tapos to the point na irita siya, irritable ko, hindi ka na kami nagkakaintindihan na parang, binibigay na nga sa'yo lahat-lahat, bakit ganyan ka, lagi ka nagrereklamo, laging ungrateful, mahina, yung pati yung memory, ang liit na rin, lagi na makakalimutin, laging, bakit ganyan ka, ang hirap kong kasama. To the point na sa gabi din, umiiyak siya. Kasi pag may mga games siya na hindi niya na gagawa yung mga tasks or mga ganito, nahihirapan siya or may napapanood siya na ganito, nai-stress siya to the point na hanggang gabi umiiyak siya. So, irritable siya. Sa umaga, wala akong binibigay sa kanya ng routine kasi mahal na mahal ko siya. Gusto ko kakain na lang siya. Gusto ko ganito na lang siya. Kahit kumakain kami, yung tablet nakaganyan. Tapos hindi naman nag-uusap. Ako din, nagsiselfone lang din ako, ganito, ganyan. Oh, magugas ka na, kumain ka na. So, lahat ng utos ko sa kanya, wala siyang routine. Umaasa na lang siya sa sabihin ko. So, nakakairita yun sa kanya na irritable siya pag sinasabihan ko na, oh, kumain ka na, oh, ganito, oh, Ella, ganito, ganyan, ganyan. Lagi na lang siya naiirita sa boses ko kasi lagi ko na lang siyang inuutusan o kaya pag nakakalimutan niya o yung ugali niya, kinukurik ko lagi. So para kami nagbabangga ang bato na hindi na kami magkaintindihan. Kaya sabi ko, ninormalize ko lang siguro ganito lang talaga tong batang to. Siguro mukha ka lang talagang tablet, kasi cellphone mo yan. Siguro kayo din nasasabi niyo kasi cellphone mo yan, ganito, ganyan, ganon. Parang ninormalize ko na lang. Tapos ang ginagawa ko, sa gabi, matutulog na ako, mag-scroll ako,
Kasi na-stress ako sa kanya. Yung parang ito na lang din yung ano, yung tablet na lang din or cellphone na lang yung nagbibigay sa akin ng relief. Nakakalimutan ko yung stress. Anay naman ako, ganito, ganyan. Okay lang yan. Kahit minsan makikita mo na, oy, 11 na. Hindi maganda to pinapanood ko hanggang magiging 12, hanggang magiging maswerte pa yan pag makakatulog ako ng 11 or 10. Minsan talaga 11, 12, minsan alas 2 pa, minsan nga alas 3 pa. Kasi nga, yun lang yung pahinga mo, tahimik, pahinga mo lang yung mama ka, desisyon mo, ganito, until na pati sa sarili ko, I'm trying to victimize myself na hindi, ano to, relax day ko kasi napagod akong damag na hindi ko alam kung ano yung nangyayari to the point na kinabukasan dahil kulang ako sa tulog. Ang mangyayari is, mas irritable ko. Yung expand ko, walang tulog, maiksi lalo yung ano ko, yung pasensya ko, sumasabog ko, Ella! 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 Hanggang one day, as in nag-shutdown ako, umiiyak ako kasi pagod ako, hindi ko naiintindihan yung anak ko, binibigay ko naman na lahat. Yung ginagawa ko pala guys na binibigay ko yung gusto ng anak ko, yung mga hinihiling niya, tapos hindi ko siya binibigyan ng responsibility, walang routine, nakikreate pala ako ng spoiled brat. Ungrateful children. Niya is, ako pala yung may kasalanan, bakit siya ganyan? Akala ko I'm just doing my best na alagaan siya, mag-survive kami sa mundo, na ganyan lang talaga, lagi kong irita, ganito. Yung pala may problema is totally, syempre ako ang may problema. Na baka magsakalan na, mami, hindi kita maintindihan. Maraming resentful na kami sa isa't isa na naiirita na kami sa isa't isa, pati siya, pati ako. So, ganito na yung I've been doing, guys. Eto, siguro makaka-relate kayo dito. Alam nyo ba kung bakit natin binibigay? Kagaya ko, no? Binibigay ko lahat ng gusto ng anak ko. Yung mga hindi ko naranasan ng bata ko, ibinibigay ko sa kanya para hindi maranasan yung mga kasabikan, yung mga laruan na kiniingitan mo nung bata ka, ganito yung talagang namnam na namnam mo na, sana meron ako din ganyan, ganito. Tapos, kaya pala ibinibigay natin sa anak natin kung ano yung mga gusto nila kasi it's hard na maranasan yung walang-wala ka nung bata. Tapos magtataka tayo bakit yung appreciation niya ng mga batang ito hindi kagaya ng appreciation na nakukuha natin or appreciation na meron tayo. Hindi natin alam na by doing this, giving them everything na hindi nila pinaghirapan, we are taking away the ability na mag-build sila ng appreciation sa isang bagay kasi hindi nila pinaghirapan. Kaya naiinis tayo. Bakit hindi mo na-appreciate? Bakit? Kasi hindi nila pinaghirapan. Hindi natin alam na yung pagbibigay sa kanila just because to make them happy, sarili natin binibigyan natin ng favor, pero hindi sila kasi ginagawa natin silang inutil at ungrateful. Ngayon, grateful na siya. Pag lumabas kami, 100 lang dala ko ngayon, hindi kami lalabas para kumain o mag-shopping. Ang core value na memories, yung mga ganitong bonding, ang magiging value nila. Kasi ang materials is panandali ang kasayahan lang. Pero itong good value and bonding sa isang bata, ito ang core memory nila na maalala nila na good value sa kanila kasi merong tayong quality time. Ito ang nagalas na happiness and value and content. Alam po, naiintindihan natin saan tayo nanggagaling kasi gusto lang naman natin pasayan yung mga anak natin na ito na ko, ito aso, o ito cellphone, o ito yan. Gusto lang natin sila pasayan kasi gusto na mahal natin sila. Napakadelikado ng mahal mo lang yung anak mo. It shows. Kasi pag mahal mo lang yung anak mo, ginagawa pala natin silang spoiled brat lang sila. Makikita mo yung mga bata lang, mga teenager, yung mga, makikita nyo yan. Yung mga spoiled brat na lagi nakukuha yung gusto nila, tapos walang routine, tapos walang pinaghihirapan, ganyan na yung magiging ugali nila kasi they feel entitled. Unlike ng pagka pinaghirapan pala siya ng bata, ng kunyari, nag-grades ka, or pinag-ipon mo yung bata, o anak ko, bibili tayo ng cellphone mo. Ito, mas papahalagahan pala yun ng bata pagka pinaghirapan niya. Pinag-ipunan niya yung cellphone, not because pinaghihirapan mo yung bata, hindi. Tinuturuan pala siya na maging humble,
bata ka pa lang, dapat nakikita mo na importance ng isang bagay na dapat pinaghihirapan. Mas maganda na mas respetuhin ka ng anak mo kaysa mas mahal ka. Ang nanay na laging galit dahil irita, ibig sabihin may problema na hindi nasusolusyonan. Ninormalize na lang natin na maging irritable tayo just because mali yung pala to. Maling-mali siya. As a nanay, pag may something na nakakapag-irita sa'yo everyday, kailangan mo solusyonan. Kasi ang nanay na laging irritable, nagbibigay yan ng distance. Yung relasyon ninyo, nagkakaroon ng gap pag lagi kang galit. They gonna see you as always nagger mother. Hindi ka nila pagkakatiwalaan, maiirita siya sa iyo kasi hindi ka nila naiintindihan, kasi hindi tayo nagiging effective enough na magkaroon ng rules and boundaries and routine sa bahay. Pag walang rules, boundaries, and routine sa bahay, ibig sabihin, laging irita ang nanay. Mapabata at matanda, ayaw natin nasasabihan kung ano yung gagawin natin. Mapabata, matanda, pansinin nyo yan. Kaya, pag wala tayong routine, tayo, yung mga mental load na dapat alalahanin natin, kagaya ng kumain na kayo, magbihis na, o magsimba tayo, maganito, bilisan nyo na maglinis dyan, mapalilate na kayo sa school, o naligo na ba kayo, kumain na ba kayo, nagtoothbrush na ba kayo, ganito, ganyan, ganyan. Para tayong mga rapper na, kasi out of love yun. Ayaw natin silang malate, ayaw natin silang ganito, hindi natin alam na wala pala tayong routine, kaya lagi tayo sa mga bata. And they see us, eto na naman si mama. Ay, naku, bunganga na naman ni mama. Ay, naku, lalo na pag busy tayo, tapos bigla natin maaalala na, ay, kaya nga na pala niko, ay, gano'n, nasipasok na ba kayo? Magkano, mami, pupunta pa tayo, malilita na. Ganon yung mga alalahanin natin. May solusyon dyan, ito ang gagawin natin. Huwag na tayo maging rapper. Ito na po, ito na. Ito yung first day ni Elas na wala siyang tablet. Oo, pag may school days, wala na siyang tablet. And huwag kayong mag-alala guys kung naboboard sila. No, ang boredom is maganda yan sa bata. Kasi ang bata pag naboboard, kahit yung mga genius o yung mga pag board yan, doon umaandar ang kanilang creativity. Tapos yung mga movie time, family day, yung mga activities nyo, bonding time, dapat naka-schedule yan every week. Dapat alam nila yung mga schedule para natutusulo silang mag-antay, hindi kagaya dati na anong gusto mo, lagi nating ibinibigay, ini-entertain yun. Ang nangyayari kasi pag lagi nating kinukuha yung time nila, ini-entertain natin sila, mag-rely na sila ng happiness sa ibang tao. Pagka mag-isa sila, hindi na nila alam yung gagawin nila. Kaya very important na ibibigay sa kanila yung time nila. Kagaya niyan, dahil inalis ko na yung tablet sa kanya, yung mga simple tasks na binibigay ko sa kanya, nai-enjoy niya na. Kasi alam niya na wala na siyang ibang aasahan na mag-entertain sa kanya. Kaya kailangan enjoyin na nila. There's no way na hindi nila may enjoy yung mga simple tasks kasi wala na silang inaasahan para mag-entertain sa kanya. Which is, tinitrain natin sila na magkaroon ng discipline and enjoyin yung mga simpleng bagay. Believe me or not, mahirap siya sa first few days. This is her second day na kauwi galing sa school. Usually kasi hawak niya na kagad yung cellphone niya. And ang lungkot niya dyan. Ito, normal to guys na magmamangkaawa sila na wala, bored ako, ganito. Ito ang pinaka-importanting phase na maranasan nila. Parang addiction. Ngayon wala na silang access. Ngayon nasa rehab na sila. So yung mga ganitong pag-iiyak, okay lang yan. And don't let them, wag mo silang sabihin, Lika, ito na lang gawin natin, ganito gawin natin. Wag, hayaan nyo silang mag-go through this phase kasi ito yung magbibigay sa kanya ng kakayanan, mag-isip. Paano ko ba i-entertain yung sarili ko? Doon nila matututunan na kahit mag-isa sila, it's okay. Walang sasakit sa kanila. Hindi natin sila ginagawang inutil or inaasa yung happiness sa ibang tao. Kasi pag ginawa natin lagi yan,
wala na, inutil na sila, hindi na nila alam gagawin nila pagka wala ng kaibigan, wala ng ganito, walang ganito. Kaya napaka-importante na i-build sa kanila na it's okay na maging alone. Kasi pag alone ka, doon na lumalabas yung mga creativity mo, yung mga ano mo sa mga bagay-bagay. And it's lonely and it's okay to be lonely. Tapos later on, pag nakuha na nila yung idea nila na, okay, this is coming from theirs, not sa atin. So, we are giving them the ability na mag-think para sa kanila, na hindi umasa sa ibang tao na desisyonan ang buhay nila. And we are preparing them for a battle pagka lumaki na sila, na hindi sila aasa sa ibang tao, na pasayin sila, payamanin sila, and they're gonna be independent. Kaya ito, yan, siya nag-isip niya na nag-start na siyang magsulat, tapos mas nagpe-pay attention siya sa akin. Mo, kahit nasa CR ako, masyado na kaming close nung nawala yung tablet. Ganyan na yung ginagawa niya. Bigla na lang siya, Mami, gusto kitang tulungan. Sobrang laki. Hindi ko siya inutusan, guys. Siya na lang yung naghahanap, ano pa kayang gagawin ko? Mami, gusto ko yan, gawin natin yan together. Mas nagiging malapit kami nung wala na siyang yung simpleng bagay, naiyak ko. Yung simpleng bagay lang na pagkaganito ng pagtutulong sa akin. Dati hindi niya yung ginagawa, hindi niya napapansin. Hirap na hirap ako mag-utos. Ngayon, na siya, Mami, wag mong gagawin yan, tutulungan kita, ito ba kailangan mo, ganito. So, na-enjoy niya na yung mga simpleng bagay na ganito kasi ganito yung real happiness, yung quality time, na nagiging grateful sila sa mga maliliit na bagay. Kaya napaka-importante na hayaan natin silang mag-grow. Let them, wag mo silang sasagipin kasi pag sinasagip mo sila lalo, ikaw din yung madidrain and mapapagod. And another solution din na hindi ako pala utos sa kanya, ito yung app, Pill App to yung medication app. So, nilagay ko dito yung time, yung kailan siya magigising, kailan siya, yung mga chores niya. So, ito yung best way para hindi tayo laging Ella, ayan. Bigla na lang magiring yan and alam niya na yung gagawin niya. So, ayan, titingnan niya na lang. Tapos, ito yung gagawin niya. So, ang rules namin, gagawin niya, tapos papacheck niya sa akin pag okay na, yung mga first week or first days namin para natitrain ko siya kung paano niya gagawin yung mga bagay-bagay. Pagkatapos, ito rin, rules din namin yan na siya yung routine niya is mag-refill ng mga tubig sa rep. And then again, meron pa yung trick guys pupunuin niya yan, gagawin niya difficult yung situation niya. Like, Mami, buksan mo yung ganito, Mami, nababasa, Mami, tulungan mo ako. Wag nyo silang tutulungan kahit nahihirapan sila sa chores nila kasi kailangan ma-figure out nila how they going to do it. Kaya kahit nagkakamali si Ella dyan, may mga ganito. Next time, malalaman niya na yan, ma-perfect niya na yan. So, mag-pay attention lang tayo kasi hinihingi niya yung tulong ko dyan. Mami, tulungan mo ko, Mami. Basta dito. Sabi ko, sige, okay lang yan. Take your time. Magagawa mo yan. Huwag nyo silang tulungan. At eto pa ang trick guys. Yung mga batang yan, kunyari, yung mga chores nila o yung mga pinapagawa mo sa kanila, magpapaplay victim yan. Alam mo naman na kaya nila. So, gagawin nila, Mami, nahirapan ako. Mami, tulong, Mami. Wag nyo silang tutulungan kasi responsibility nila yan and mental loading nila yan sa kanilang sarili na responsibility nila na gawin yung mga bagay na yan and don't play victim kasi you are just showing them na pag di mo sila tinulungan, you are giving them a responsibility and lesson. Lalo na yung mga, kunyari, nasa labas kayo, nanaktaw ni Ella yung mga sapatos o mga ganito kasi hindi siya nagiging maingat or mali yung ginagawa niya sa labas or pinagdaruan niya. So, wag mo silang tutulungan na linisin yun. Dapat linisin nila yung cause you giving them the responsibility na harapin yung consequences sa mga ginawa nilang mali. And you are giving them sa utak nila na, ay, nag-mess up ako o kailangan ayusin ko to, kailangan kasi mama ko hindi naman tutulungan nito, talagang susuporta lang ako, sige kaya ginawa ko, naging suporte lang ako, sige Ella, go, nandito lang ako, mag-aantay lang ako, hindi ako nagalit sa kanya because I am giving him a lesson na nandito lang ako, magsusupport ako, but you have to face your consequences. Why they have to learn na harapin yun? Because we are not taking away
we're not saving them, we're not taking away the lesson sa mga mess up na consequences after ng mga wrong decision na ginagawa nila. Ang mental loading din sa akin is yung nakakairita na lagi na lang ako kailangang magpaalala sa kanya. Minsan magtututbrush si Ella. Anong oras siya magtututbrush? Aabutin ng ilang minuto. Minsan ang bilis. Kaya lagi na lang ako pag maliligo siya, Ella, bilisan mo na. Yung school, malalate ka na. Mental load sa akin yun. At kaya I hate when I always need to. Yung papaalala lagi ganito. Ayoko yun kasi nasisira yung harmony namin. At the same time, pag nare-receive nila yung pag nagmamadali ako, nakakairita yun sa both side, pati lalo na sa bata. Makikita nila tayo na, bayan, ang aga-aga si mama, bunganga ng bunganga, paalala ng paalala. Kaya ang solusyon natin dyan ay timer. So, nilalagyan ko siya ng timer dyan. O, ito Ella, or siya ang nagsiset. Siya ang nagsiset neto na, ito, 10 minutes ka lang na mag-toothbrush, ay ng pagpapaligot, 5 minutes lang sa pagtututbrush. So, wala. Happy lang kami. Alam niyo na yung gagawin niya. Wala nang madali. And, hindi madaling magturo sa bata. Behind the scene, guys, itong pagtuturo ko sa kanya na to, 2 hours kami inabot para lang for her to fold the 2 king size of blanket kasi yan yung ginagamit niya. And the bed and everything. I was being patient for her to teach na paano magtiklop. Alam nyo guys, 21 days bago ang isang tao, lalo na isang bata, matutunan ng isang routine. Kaya I'm telling you, a lot of patience. Teach them, less nagging. Show them. After 4 days, almost 5 days, ito na yung pagkatapos ng niya, ng 5th day niya to, pinapagamit ko na sa kanya yung yung tablet niya. Ito na yung itsura niya. 'Di ba? Na-appreciate niya na kasi pinaghirapan niya at nag-antay siya. Ito yung sinasabi kong magiging appreciative sila. Pero pinapanood ko pa rin si Ella. Kaming dalawa, 20 minutes or 10 minutes every night. Yung simple na story time na matutulog ng pambata, appreciate niya yun kasi kaming dalawa yung nanonood. Kaya ito yung sinasabi ko, simple thing, they would appreciate pagka pinag-antay, pinaghirapan, and may discipline sila. Ella, do you want me to take your iPad? Do you want me? I saw that it's ring, the refill. You have to refill that. I saw, don't do it again, okay? I saw that, and I waited you if you're gonna do it. Not because I give you the tablet, you're not gonna do your routine, okay? I give you a chance. I saw that you click the bottom, so I waited you if you're gonna do it or not. Don't do it again. I'm gonna take away your tablet, okay? Still do your job. I'm still doing my job. My routine, not my job. My routine. So we are helping each other here, okay? Who's going to drink that? Who? Neighbors? You and me, okay? I want you to help me too. So we are happy family here, okay? Thank you. Go do it now. Do you want to say something by doing that? Would you like to say sorry? Would you like to say sorry? Sorry. For what? For what? Ignoring the what? The alarm, the reminder, okay? Why you feeling saying sorry? For what? For ignoring. Next time what you're going to do if you have a reminder, next time you're not going to ignore it again, okay? Don't do it again. As you can see, wala siyang idea kung ano yung ginawa niyang mali and gaano ka mali yun. Kaya tayo, dapat nag-i-impose tayo ng ano yung ginawa niya. And also, kaya pinasasabi ko sa kanya, ano yung ginawa mo? Bakit mo yung ginawa?
Kaya tinatanong ko din siya para yung capacity niya na maintindihan yung anong ginawa niya, naririnig ko. Kasi yung definition ng ginawa niya is iba sa definition na naiintindihan niya. Kaya very important na pinagsusorry natin sila and pinauulit natin sa kanila kung ano yung ginawa nilang mali. Kasi sometimes kahit sinasabi natin sa kanila, hindi nila naiintindihan. Kaya pinapaulit ko yung para makorek ko. Ha? Ganito yung ginagawa mo, Ella, ha? Mali yung ganito. Naintindihan mo. Para naiintindihan niya at hindi siya magkakaroon ng resentment sa'yo. Kasi nung bata tayo, bigla na lang tayong pinapalo, hindi pinapaliwanag kung ano ba talaga yung nagawa natin, ganito, ganyan. Tapos magkakaroon tayo ng sama ng loob sa mama natin kasi hindi tayo nag-take time. Nagalit na lang sila, hindi sila nag-take time na ano yung ginawa natin, hinampas na lang tayo, sinigawan na lang tayo. Kaya ayoko yun na magkaroon ng resentment sa isa't isa. Gusto ko maintindihan niya and at the same time, nakukorek ko siya ng maayos and napapahaba ko rin yung PC niya. This is where the people na mga emotionally available na mga tao. Ito yung mga core nila, yung mga pinanggagalingan nila kung bakit sila ganun. At the same time, eto din sa ginagawa ko kay Ella is, napansin ko kay Ella is killjoy siya. Oo. Kunyari, may sinabi ako sa kanya na nag-appear kami. Yan. Tapos, tinuturuan ko siya. Lahat ng mga sinasabi kong magaganda or something, binabalikan niya ako ng mga pangit. For example, bango ko ngayon, ang ganda-gandang ng pabango ko, ang bango ko dito. Mabango. Sasabihin niya sa akin, mabango. Hindi nga mabango eh. Ano nga eh, ang sakit-sakit nga ng ulo ko ng ganun. Hindi ko napapansin na, ano ba itong batang to? Hindi ko napapansin na ganun pala lagi niyang ginagawa sa akin. Kaya naiirita ako sa kanya. Hindi niya alam paano mag-isip ng positive. So, kailangan ko siyang reinforce and turuan para i-correct yun. Kagaya na naman itong ginagawa Napansin ko niya. kay Ella, pag may kinukwento akong isang bagay, may sasabihin, masaya ko, ala Ella, ang ganda ng pabango na to, tingnan mo, I feel fresh right now, ang ganda ng makeup, ang ganda, sabihin niya, negative. Mama, ano naman yan eh, baho naman yan, tapos ang sakit pa sa ulo, sumasakit pa ulo ko, ganito, ganun. So, napansin ko sa kanya yung paulit-ulit, ang dami niya ginagawa. So, kinukwento ko yung something, kasi 7 years old na siya, gusto kong maging, magkaroon kami ng connection. Ang nangyari, hindi siya marunong mag-reply ng positive. Tapos, to the point na, anak ko, killjoy ka. Alam mo ba ibig sabihin ng killjoy? So, pinaliwanag ko sa kanya. So, pag ang kaibigan mo may kinuwento sa'yo, uy, nakakuha ako ng ang laki-laki ko. Tapos sabi, yan lang naman pala, ganito ko. Mali yun. Kasi pinapatay mo yung platform na dapat binibigay mo sa kanila yung platform na maging masaya sa moment na yun. Nag-rejoice ka din, masaya ka din pa dapat para sa kanya kasi negative yan. Alam mo ba yung being negative? Magdadala yun sa'yo ng hindi maganda, lalo na sa puso mo, sa isip mo, sa yung mga maling yan, nagpapa-stress yan. Kaya dapat positive yung pag-iisip mo. Kunya na may pinapagawa ko sa'yo. Let me know pag hindi mo naiintindihan, huwag mong unahan yung gagawin mo or yung bago mong gagawin, yung mga bagay-bagay, huwag mo unahan ng reklamo. Let me know. Ang thinking mo is every uncomfortable conversation, situation, yung mga bago sa'yo, mahirap yan. But that's sign na matututo ka. Ibig sabihin, it's a growth mo. Kaya, huwag kang magreklamo. Positive ka. Lalo na pagka ang ginagawa mo is for your growth. Hindi ka inaabuso. Magkaiba yun. Magsabi ka pagka feeling mo na abuso ka. Pero pagka inuutusan kita o may kinukwento ibang bagay, huwag kang negative. Because that will killjoy ka. And alam mo ba yung pagiging negative lagi is maraming bad benefits yan. Magkakaroon ka ng stress, yung pagtingin mo sa mga bagay-bagay puro negative, pangit. Pero pag maganda yung yung pag-iisip mo, maganda rin ang paligid mo. Ayoko na ibiktima yung sarili ko. Hindi, ganyan lang talaga yung batang yan, ganito. Tayo pala may problema. Kasi generational trauma yung kalaban natin ngayon. Yung mama ko kasi laging irita, pero wala kaming routine. Lahat, mama ko, mga kapitbahay namin, generally lahat ng kakilala ko, laging irita yung nanay kasi hindi nila nakikita na there's something missing na hindi natin alam na ginagawa din natin, pati ako.
Ginawa ko na yung lahat. Ganito, bakit mga ungrateful kayo, mga ninyo, mga bata kayo! Pero tayo pala may kasalanan because we were not being effective enough na gawin pala yung ginagawa natin na kasalanan. So, ayun. Sana guys, itong vlog na to makatulong sa inyo and I will give you also, guys, an update after 1 week.